Naku, China nagsumbong na naman sa United Nations. Oo, ang China mismo ang lumapit sa UN chief dahil hindi na raw nila kinaya ang mga banat ng Japan tungkol sa Taiwan. Iyakin pala ang China. Kung akala ng Beijing ay kaya nilang diktahan ang mundo, aba, iba na ngayon ang Amerika. Sa ilalim ng bagong batas na pinirmahan ni Donald Trump, protektado na ng Amerika ang Taiwan. Pero syempre, umalma agad ang China. Samantala, ang South Korea na dati tahimik at ayaw madamay, tila hindi na rin nakapagtimpi. Pumasok na sila sa eksena sa gitna ng bangayan ng China at Japan. Tara, panoorin natin ang mga kaganapang ito para mas lalo pa nating maintindihan ang buong sitwasyon. Mga kahistoryador, nakakagulat hindi ba? Sanay tayo na ang imahe ng China ay yung wolf warrior diplomacy. Yung tipong sila ang siga, sila ang nagtataboy ng barko, sila ang nambobomba ng tubig. Pero heto tayo ngayon, may bagong kabanata. Ang China nagpadala ng panibagong sulat sa United Nations Secretary General. Ang dahilan, ang Japan. Sobrang na-trigger ang China sa mga pinagsasabi ng Japan kamakailan tungkol sa Taiwan. Alam naman natin ang history ng Japan at China, hindi ba? Dugo at bakal ang kasaysayan nila. Pero ngayon, iba ang laro. Ang Japan kasi nagiging vocal na. Sinasabi ng mga opisyal ng Japan na ang seguridad ng Taiwan ay direktang nakakabit sa seguridad ng Japan. Ibig sabihin, kapag ginalaw mo ang Taiwan, parang ginalaw mo na rin ang Tokyo. Dito pumalag ang Beijing. Para sa kanila, ang Taiwan ay probinsya lang nila na nagre-rebelde. Kaya noong marinig nila ang Japan na parang tumatayo bilang kuya ng Taiwan, aba, nag-alboroto ang dragon. Ang sabi ng China sa UN, sawayin nyo naman itong Japan. Nangingialam sa internal affairs namin. Pero teka lang, mga kahistoryador, hindi ba parang baligtad? Ang China na kilala sa pagpaliwala sa UN arbitral ruling pagdating sa West Philippine Sea, ngayon ay lumalapit sa UN para magsumbong? The irony, ika nga sa Ingles. Kapag pabor sa kanila, UN is a friend. Kapag hindi, UN is wala lang. Dito natin nakikita na kahit gaano kalaki ang militar ng China sa larangan ng diplomasya, nararamdaman nilang pinagtutulungan na sila ng mga kapitbahay nila. Bakit sila takot sa sinabi ng Japan? Dahil ang Japan ay hindi basta-bastang bansa. May moderno silang militar at kakampi nila ang Amerika. Kapag ang Japan ang nagsalita, nakikinig ang mundo. At yan ang kinatatakutan ng China, ang magkaroon ng legitimacy ang Taiwan sa mata ng international community dahil sa tulong ng Japan. Mapapansin nyo mga kahistoryador, parang nawawala sa focus ang China kahit saan na lang lumalapit. Noon, galit sila sa pakikialam ng iba. Pero ngayon, sila itong naghahanap ng kakampi o referee. Ano ba talaga ang gusto ng China? Simple lang, pero nakakatakot. Gusto nila ng total control. Ang gusto ng China, kilalanin ng buong mundo na ang Taiwan ay sa kanila at walang karapatan ang sinuman kahit ang US, Japan o UN na humarang sa plano nilang reunification. Ang problema, ang pamamaraan nila ay lalong nagpapalayo sa loob ng mga bansa. Sa halip na matakot ang mundo, lalo lang nagiging alerto ang mga bansa. Tingnan nyo ang nangyayari. Nang sumbong sila sa UN tungkol sa Japan, nagalit sila sa G7 countries. Nagbabanta sila sa Pilipinas. Ang tawag dito sa street language ay nawawala sa sarili. Parang bully na na-corner, kaya kung kani-kanino na lang bumubuga ng apoy. Pero huwag tayong maging kampante. Ang ganitong behavior ng China ay delikado. Kapag ang isang superpower ay napapraning na pinagtutulungan sila, mas lalo silang nagiging aggressive.
Yan ang pattern sa kasaysayan. Kapag feeling ng isang imperyo ay nasusukol sila, doon sila unang pumipitik ng gatilyo. Kaya ang tanong ng bayan, desperado na ba ang China? O bahagi pa rin ito ng kanilang Grand Master Plan? Pero heto ang matindi. Habang ambala ang China sa pagsusumbong sa UN, may ginawa ang Amerika na parang bombang sumabog sa mukha ng Beijing. Oo, dahil pinirmahan ni Donald Trump ang batas na nagpapatibay sa ugnayan ng US at Taiwan. Ito ang Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative o Taipei Act at iba pang mga hakbang na naglalayong suportahan ang Taiwan. Bakit ito malaking bagay? Dati kasi medyo safe maglaro ang US. Strategic ambiguity ang tawag doon. Ibig sabihin, hindi nila sinasabi ng derechahan kung dedepensahan ba nila ang Taiwan o hindi. Pero sa ginawa ni Trump at sa tuloy-tuloy na suporta ng US government, parang tinatapon na nila ang ambiguity na yan sa bintana. Sa ilalim ng batas na ito, pwedeng parusahan ng US ang mga bansang tumatalikod sa Taiwan para kumampi sa China. Mas lalong pinadali ang pagbebenta ng mga makabagong armas sa Taiwan. At higit sa lahat, hinihikayat nito ang mga opisyal ng US na bumisita sa Taiwan at vice versa. Para sa China, ito ay game changer. Bakit? Kasi tinatawid na ng US ang red line ng Beijing. Ang sabi ng China, One China policy. Ang sagot ng US sa pamamagitan ng batas na ito, oo, One China pero two systems. At sisiguraduhin naming may pangdepensa ang Taiwan. Isipin nyo mga kahistoryador, parang binigyan ng US ng machine gun ang kapitbahay mong inaaway ng siga. Hindi na lang basta laway ang labanan ngayon. May papel na, may batas na, at may bakal na involved. Ito ang China-Trump nightmare na sinasabi ng mga eksperto. Kahit sino pa ang nakaupo sa White House, basta ganito na ang batas, mahihirapan na ang China na basta-bastang sakupin ang Taiwan. Dahil sa mga kaganapang ito, ang tanong ng marami, ligtas na ba ang Taiwan? Ang sagot, yes and no. Yes, dahil hindi na sila nag-iisa. Isipin mo, dati parang David versus Goliath lang ito. Pero ngayon, si David na ang Taiwan ay may backup na Japan, may backup na Amerika, at may mga bagong laruan o armas pa. Ang tawag dito ay deterrence. Pinapataas ng US at ng mga allies nito ang presyo ng digmaan. Ibig sabihin, kung aatakihin ng China ang Taiwan, sobrang mahal ng magiging kapalit. Posibleng bumagsak ang ekonomiya ng China, mamamatay ang libu-libo nilang sundalo, at magkakaroon ng World War III. Pero no pa rin, dahil ang banta ay lalong tumitindi. Dahil nga sa ginawa ng US, lalong nanggigil ang China. Hindi papayag si Xi Jinping na magmukha siyang mahina sa sarili niyang bakuran. Kaya asahan natin na mas madalas ang mga military drills, mas dadami ang eroplanong lilipad sa paligid ng Taiwan, at mas magiging mainit ang rhetoric. Ang proteksyon na ibinibigay ng US ay parang shield, pero hindi nito inaalis ang sword ng China. Nandoon pa rin ang panganib. Sa katunayan, ayon sa mga military analysts, baka nga mas mapabilis pa ang plano ng China na umatake bago pa tuluyang maging untouchable ang Taiwan dahil sa dami ng armas na pumapasok. Siyempre, hindi magpapatalo ang Beijing sa press release. Matapos pirmahan at isulong ng US ang mas malalim na relasyon sa Taiwan, agad na umalma ang China. Ang mensahe nila sa Washington, itigil nyo yan. Seryoso ang babala ng China. Tinawag nilang paglalaro ng apoy ang ginagawa ng Amerika. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang ginagawa ng US ay malinaw na panghihimasok sa soberanya ng China. Para sa kanila, ang Taiwan issue ay hindi foreign affair, kundi domestic issue. Parang away pamilya na pinapasukan ng pulis. Nagbanta ang China na gagawa sila ng legitimate and necessary countermeasures.
Ano ang ibig sabihin nun? Pwedeng sanctions sa mga kumpanyang Amerikano na nagbebenta ng armas sa Taiwan. Pwedeng mas aggressive na patrol sa South China Sea at Taiwan Strait. At pwede ring lalo nilang ipitin ang mga kaalyado ng US sa rehiyon. Kasama na tayo dyan ang Pilipinas. Mapapansin nyo sa mga headlines, ang tawag ng China sa US moves ay violating international norms. Nakakatawa ulit, hindi ba? Sila itong nagtatayo ng isla sa dagat na hindi sa kanila. Pero kapag sila ang natatapakan, sila ang unang sumisigaw ng foul. Samantala, ayon sa mga balita, South Korea should not take sides na raw. Pero ang tono ng gobyerno nila at ang mga kaganapan ay nagpapahiwati ng ibang kwento. Ang South Korea ay tila nakialam na o napilitan ng magsalita sa sigalot ng China at Japan. Bakit ito malaking bagay? Dahil dati, ang strategy ng China ay divide and conquer. Pinaghihiwalay nila ang Japan at South Korea gamit ang historical issues. Pero ngayon, dahil sa sobrang aggressive ng China at dahil sa banta ng North Korea, napipilitan ang South Korea at Japan na mag-usap at magtulungan kasama ang US. Kahit sinabi ng Pangulo ng South Korea na ayaw nilang pumili ng kampo, ang mismong pagbanggit nila sa issue at ang pagdalo nila sa mga trilateral meetings kasama ang US at Japan ay senyales na hindi sila pwedeng maging neutral observer lang. Napagtanto na ng Seoul na kapag sumabog ang gulo sa Taiwan, damay sila. Bakit? Dahil ang daanan ng barko ng South Korea ay sa Taiwan Strait din. Kapag sinara ng China iyon, patay ang ekonomiya ng Korea. Dagdag pa rito, maraming US military bases sa South Korea. Kapag nagkagera, siguradong target din sila ng China o North Korea. Ang South Korea ay dahan-dahan nang pumapasok sa alyansa para kontrahin ang China. Isipin nyo, isang NATO sa Asia, US, Japan, South Korea, Pilipinas at Australia. Ito ang bangungot ng China na unti-unting nagkakatotoo. Mula sa pagsumbong sa UN hanggang sa batas ni Trump at sa pagpasok ng South Korea, lahat ito ay nagtuturo sa iisang direksyon, ang paghahanda sa isang malaking komprontasyon. Hindi na ito simpleng diplomatic protest lang. Mga kahistoryador, ang China na akala natin ay untouchable, ngayon ay nagrereklamo, nagagalit at naghahanap ng kakampi. Ang US na akala natin ay aatras, lalo pang idiniin ang paa sa preno. Huwag tayong maging kampante. Ang nangyayari sa Taiwan, sa Japan at sa Korea ay may direktang epekto sa presyo ng bigas, gasolina at sa seguridad ng ating pamilya dito sa Pilipinas. Kayo, ano sa tingin ninyo? Tama ba na makialam na ang South Korea? At sa tingin nyo ba, takot na ang China dahil sa bagong batas ng US? I-comment nyo sa ibaba para malaman din namin. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, please huwag kalimutang i-like at i-share at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated. Maraming salamat sa panonood.